Hey guys! I'm back here in Cebu. And pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi kaka-recover ko lang sa ubo. Sa malalang ubo talaga as in. Pero parang dahil sa biyahe kagabi, parang babalik na naman yung... Pero wag naman sana. And today is December 4, 2025. And di na ako nakapag-vlog talaga kagabi. Doon lang sa kinainan sa Myeongdong 24 kasi pagod na. And pagdating dito, pagbalik, anong oras na, parang around 1 AM something. And talagang bagsak na, sobrang pagod and talagang delay ng ilang oras kasi yung flight ka super late nang nakarating dito sa Cebu. Pero today, nilalabas ko na yung mga toiletries ko. This one nabili ko sa TikTok, itong organizer na to. And then, yung laman nito na iba is, sa TikTok ko din nabili. Ang ibang organizer ko is from Shopee. Ilalagay ko na lang yung link. Ito, dito ko nilagay yung mga underwear ko. Nag-extra luggage kasi ako. Para naman madami akong madala na OOTD. Ngayon, magkakape muna. And balak ko kasi sa Buwakan ni Alejandra. Marami akong gustong puntahan this time na hindi ko napunta noong February. I love Cebu. Sobrang ganda dito, day. Napakalawak pa niya. Ganda. Super. So, nandito na ulit sa Airbnb. Actually, nag-film na ako kanina, pero
super pangit ng ilaw doon sa may, dito sa loob. Kasi, as you can see, yellow, as in warm. And ang dilim, like, ang pangit ng lighting te. And ang sagwa, kapag ginamitan ko ng flash, ng phone, which is yung other phone ko. And super tired na. Mag-freshen up lang talaga kasi later magdi-dinner sa Sugbo Mercado. Which is dun halos din kami kumain nung nagpunta kami dito nung February. So, medyo gamay-gamay ko na yung mga food doon. And kanina kasi ang mga pinuntahan namin is Buwakan ni Alejandra. Tinanggal ko na kasi yung tag. And then sa Top Cebu at saka sa Little Kyoto. Pinaka nagtagal is sa Top Cebu kasi umulan and then ano tawag dito? Kumain tapos nagpatila muna and super lakas ng hangin doon and super lamig. Like, mas malamig pa siya kaysa sa Baguio sa totoo lang. And ayan yung tatak niya. Ayan. Okay guys, good morning. And today is December 5. And kahapon pa naman, red rainfall warning na dito sa Cebu and parang pa-signal number 1. Sana hindi makancel yung flight bukas kasi gabi pa naman yung balik ng Manila. Pero sana hindi makancel. And kagabi, nag-dinner lang naman sa Sugbo Mercado and umuulan na dun kagabi. Kaya medyo sumama yung pakiramdam ko. Pero ngayon okay naman. Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung mga nabiling ref magnet kahapon. Ayan, yung may one piece. Isang design. Sa Chico Little Kyoto na, parang tower ba yun? Or temple. Itatry ko lang din. Yung gusto ko matry yung Shomayan sa Tisa, which is yung Kuya Jeff. Kasi yun daw yung mas masarap. Sabi, nakikita ko sa TikTok. So, sana hindi ako ma-disappoint kasi alam niyo naman super love ko ang siomai. Sugar po. Bumili lang ng konting pasalubong sa Taboan Market. Yung pang na-take out na siomai na natira. Super sarap dun sa Kuya Jeff and super mura lang. So, and nandito siya lahat sa plastic. Lahat-lahat ng nabili doon is yung una 1,075 pero nag-add pa ng another dried mangoes na 2 piraso na 100. So, 1,175 yung total lahat-lahat. Peanut kisses, 100 lang siya. Pero may mas marami pa nito. Like, 300 pesos. Yung isang balot na nakita ko doon, tinanong ko. Pero itong 100 lang yung kinuha ko. Natikman ko to una sa Bohol. Tapos, itong spicy hot mango tamarind. Dapat talaga hindi yung spicy, pero wala kasi nung hindi spicy and ang sarap nito nung una ko rin itong natikman. Iba yung brand and yung packaging nung una ko natikman ng February. Kumuha din ng 200 grams na dilis which is 200 pesos. Mas gusto ko yung ganito. Yung maliliit and mas mabilis kasi itong mag-crispy. 300 pesos na danggit. Tapos, last na laman nito is puro dried mango. Super mura ng dried mangoes dito sa Cebu. Like, itong smaller version ay ito, 50 pesos each. Ayan. And then, yung 100 grams ay 75 each. So, 5 to. Ayan.
So, ito yung biniling food sa Myeongdong kanina and tinake out na lang kasi doon kami sa food park kumain. And nauwi ko pa tong tira kong cookie, croissant na may cookie from LK Bakery. Super sarap dito and hindi siya super tamis and hindi nakakauwi. So, magmo-movie marathon ako ng K-drama later and ito na lang gagawing midnight snack. So guys, potato corner muna dito sa Mandani Bay. And ito yung 0.5 version. Talagang super ganda ng view. And hindi naman maraming tao ngayon. Parang konti lang naman. Sakto lang. Tapos, ayan, merong mga nangingisda. Diba nangingisda yan? Okay guys, nasa Bulacan na ulit ako. Nakauwi na and super pagod and medyo masama yung pakiramdam pero care naman. And ngayon ko lang nabuksan yung maleta ko para ilabas yung mga binili kong ref magnets and pasalubong saka yung pasabay na mga dried mango. Yun, ididikit ko na to later para sa aking collection. Alam nyo naman na lagi akong bumibili ng mga ref magnet every travel para ilalagay ko sa ref and for memories. Tapos, ayusin ko na rin yung mga gamit ko, mga need ko i-laundry. And for the total expenses, ilalagay ko na lang sa screen if ever interested kayo ulit. And super saya ng trip na to kahit hindi ganun kadami yung ginalaan or napuntahan. Unlike nung February, kasi nga nung February halos napuntahan ko na yung Sirao Garden, natawag doon yung church, tapos yung Santo Niño Church, Temple of Leia, ganyan. Tapos yung 10K Roses, nakapunta na rin ako. And hindi na rin gumawa sa SM Cebu kasi nga nakapunta na rin naman na doon. Sa Robinsons na lang and doon sa Mandani Bay, which is first time ko nakapunta. Kaya super ganda and kinaumagahan bumalik pa para mas makita ko yung view kapag umaga kasi ang ganda na nung itsura nung bay paggabi. So mas maganda siya nung morning although umuulan pero okay naman. Medyo nagtagal doon, nakapagpalipas ng oras. And yung pinaka-favorite kong doon sa mga food din is yung siomai sa tisa. Doon sa Myeongdong okay lang naman kasi hindi naman super mahal yung mga food doon and masarap talaga siya. Kahit 24 hours silang nag-ooperate. And then yung parang last na nakainan dun is yung food park. Dun sa may gitna, sa may fuente. Hindi ko masyadong bet yung mga tinda kasi puro inihaw talaga. More on inihaw, tapos juice, saka mga street food like mga yung corn na may sabaw, tapos mga Korean street food ganun. Hindi siya katulad sa Sugbo Mercado na maraming choices. So, ayun lang naman. Ayun lang naman yung ganap dito sa travel na to, dito sa Cebu part 2 na travel vlog na to. And next year ulit, if ever. And, meron ako hindi na-upload na travel ko this year, pero ewan ko kung ihahabol ko pa siya, which is sa Ilocos and Pampanga. Kasi maikli lang yun, and nakalimutan ko na siyang gawan talaga ng other video. Di ko nga alam kung siguro kung i-upload ko man dito sa channel ko for memories lang siya, like baka i-only me ko na lang. Anyway, DIY travel lang to ulit. So, ang ilalagay ko na lang na link is yung tinuluyan namin, which is yung Alsans Inn. Alsans pala siya, akala ko Allisons. Alsans Inn, okay naman siya. If kagaya ko rin kayo na hindi naman maarte ng sobra sa mga amenities, like tulugan lang talaga and malinis naman, maayos yung mga staff, mababait. Although mahina yung wifi nila and okay yung place kasi malapit siya sa lahat. So ayun lang. And yung motor, pangalawang beses nang nag-rent doon kasi yung unang punta namin sa Cebu, doon din nag-rent, which is ADV. Pero ngayon Honda Click naman. And bago yung motor nila maayos, walang-wala doon sa nirent namin sa Iloilo. So, ayun lang guys. If ever interested kayo, nandyan naman lahat yung
mga link ng mga pinagbukan ko, flight, accommodation, motor, and lahat ng total is ilalagay ko dito sa vlog na to. So, thank you for watching. See you on my next one. Bye!